nag-take place siya after mahuman yung client ang iyang down payment or the equity. So, what will the bank offer? So, we offer a maximum loan value of up to 90% of the total contract price. So, depende po na siya kung sila or how much ang kaya ng client. But that's our maximum loanable amount. And then, no borrower required for OFWs. So, if OFW siya, na siya sa gawa sa inyong siya balay. As long as Filipino citizen siya, we are allowed na i-take ang iyang application for bank financing. And then, the next one nato is the max credit ratio. So, the credit ratio is noon na siya, more income di siya. So, kung how much ang idawat ni bank or how much ang net disposable income ni bank. So, we allow up to maximum of 50% of the net income ni client. And then, maximum term is 20 years for lot only and then condominium units. And then, ang house and lot is maximum 25 years. And then, the next one is loan approval is valid for 6 months. So, ato ang letter of guarantee or the approval is natin na siya expiration. Kailangan natin siya i-revalidate every now and then. And then, ato ang approval is 6 months. So, for example, ang inyong client is happy na makuha ng inyong equity. So, pwede na rin na siya isulod sa bank for processing. Para, once na makuha na yung equity, diretso-diretso na ang process. Pwede na siya ma-loan release. So, basta 6 months na ang ating approval. So, after 6 months, if hindi pa nakuha ng equity client, pwede na sa but we have to ask na po another set of updated documents from the client. So, i-submit na po natin na siya for evaluation and approval. And then, ang next one nato is the no original documents needed for unit bank. So, as long as clear copy ang requirements. So, pwede na siya via email na ang application. And then, ang original lang, ang Senator SP or Certificate of No Marriage for Single Individuals. Ano na siya, usually ginapangayon na siya after or before loan release, so na-approve na dapat ang account. So, ano dyan, kailangan i-submit the requirements, so i-discuss natin na later. Next slide po. So, what are the advantages of bank financing? So, diba usually pag magkita, finance sa ubang financial institutions, kailangan isang title is transferred na kay client. Pero since naamang tayo mga accredited developers like Amelia so ang mga is pwede na namo i-process or i-release even if wala na transfer ang title kay client. Kaya naamang agreement or deed of undertaking. So, mana siya. So, isa po na siya sa mga advantages for bank financing. And then next, about. Miss May. So, kani siya, ginabuhat siya sa mga clients na gusto magpaspas ang ilahang loan na human o kaya mas makasave sila sa interest na ma-interest sa ilahang loan. So, ginatawag naman siyang balloon payment rate. Dagko mo po ang kailangan reality client. Ay, hindi siya dagko. Meron lang tayong minimum amount na which is 6 months worth of your monthly amortization. So, for example, ang monthly amortization sa atong client is 20,000. So, 20,000 times 6, 120,000. So, mauna ang i-allow ni bank as balloon payment. So, kanang entire amount na 120,000, madeduct na siya sa principal balance. So, once na madeduct na
siya kung unsa ang remaining balance i-recompute na po iba for a new monthly amortization. So ang iyang effect yun is mas mapaspas ang loan client mahuman and mas makasave siya sa interest. Kaya ano man ta diminishing. So ang ato ang interest is mag-base yun siya sa kato principal balance ng client. And then ang next nato is the mode of payment. So atong mode of payment is automatic debit arrangement. So, naman yung mga savings account tanan, no? So, ang mong ginabuhat is, if na ay union bank account si client, automatic lang na i-deduct sa iyahang account ang payment. So, easy lang siya. Tapos, ang ato ang account is pwede na siya ma-open via mobile app. So, download lang ang union bank ng mobile app. And then, ingatan na siya. Sa yun, easy lang siya actually na transaction. Compared to mag-issue of checks, ang uban mga gold mag-issue o open o checking account. So, kanina na tayo savings account lang siya na option. And then, ang next po ay... Ayan. So, ang next natin is one of the advantages of maogin ni ang usually na look forward sa mga client is the competitive interest rates. So, ang interest rates is fluctuating din na siya. Typically, competitive na naman talaga siya. So, ang rates karon is naa siya sa 6.5 to 8.13. So, ano siya? Depende siya actually sa credit score ni client. So, if naamoy mga credit cards or loans with other banks, i-take care din ninyo kay maka-affect mag siya sa ato ang credit score. So, pwede mo dito inanin yung clients para once na mag-due na for bank financing, ang ilang account, wag ilang credit score. So, wag ang rate na makatat sa mga banks. So, not just Union Bank, but other banks na check yun na sila ang credit scores. And then, ang next na to is, account opening niya, as I mentioned earlier, via mobile app lang siya. And then, approval is paspas siya as long as complete ang documents sa ato ang client. So, kami na ang limang accounts na ma-approve yun siya within 1 day as long as complete ang documents and ma-verify na yun ang employment or ang business ni client. So, standard is mga 5 banking days. Ano siya? Kung mag-iisip o comply, pero kung paspas siya. Compared sa other na, pag-ibig kasi medyo, din siya, And then, ato ang next, yun, payment channels, pwede over the counter, pwede 7-Eleven, and kayong via mobile app, which is automatic debit arrangement. So, next slide, please. So, ang loan process na to, ang first is, submission of documents, pwede lang via email. So, i-flash na mo later on ang email address para once na complete na ang documents sa inyong clients, pwede na dito i-send via email. So, and then, next naman is the conditional approval. So, ang conditional approval is it's a same day pre-approval. So, as long as yung client is wala siya mga adverse findings. So, adverse findings, ibig sabihin meron silang mishandle ng credit cards o mga past due loans with other financial institutions or with Union Bank. And then, next is the final approval, which will take you 5 to 10 working days. And ang next natin is the loan signing and compliance. So sa loan signing, once na-approve na, we will schedule the client for loan signing. And then after that, i-review ang documents. Once na-review na ang documents, complete na lahat, loan release na tayo na siya. So regardless if transfer yung title or hindi pa kay client. So pwede na siya. And then the next slide is, may questions or clarifications regarding sa requirements or processes sa bank financing. So, ang next na ito, ma'am, is non-answer the qualifications ng mga clients. So, ako ang partner sa Sally Abalusta. Hi
nasabay online. So, i-continue na ako ang process. Before that, magpasalamat tayo sa Camellia, sa Realty, nag-invite me rin to explain ang product sa inyo, and then actually to educate also. Kaya usually magpunod yung mga brokers or mga agents na mag-ato dito mag-ask sa ang process about sa kuhan. Since ang kanina po siya is mata sa real estate na kung ano, and buyer financing, actually ang tawag na like si client, mag-purchase siya o balay niya, go siya sa developer. Si developer siya, applicable niya sa unit, right? And then after that, since naman na siya mga equity or down payment, so mamili na siya dito like 10% or 20%, and then bayaran niya into split na siya for 24 months, or kasi sa client ko, mas pang-TV siya, na after that, ang balanse, muna na siya ang i-pa-finance. Pero kung yan yung mali si client, pwede niya siya i-bayaran puro full. So, dito sa bank finance, dila naman yung susunod sa bank financing, sa financing institution. So, si client, after niya magbayad sa katong DP or equity stage, ipasok na ni developer ang account for bank financing. So, ang may tapuan na, si bank, iyan na i-process ang application niya, ipa-approve dito, and then ang balance, bayaran na niya. So, ang may tabo, mapulipin na iyang loan, ang iyang balance dito sa developer, sa kay Camellia, and then si bank na si client na magbayad dito sa balance, sa kay bank. So, muna ni siya ang qualifications, explain naman ni Kyra kanina ang mga right? So, resulta sa qualifications, ang number 1 should be at least 21 years old to 65 years old upon loan application. It should not be over 70 years old upon loan maturity. So, syempre kung mag-loan ka, dapat legal age ito mag-loan. Dapat minor, di ba mag-loan? So, kanina to ang po, to 65 years old upon loan application. For example, actually, for example, ang kliyente is kung ano siya, like 65 years old. Pwede pa siya mag-loan. Pwede pa naman siya matagal o 5 years na long term. Kaya 70 years old na lang ang age na tama. After banks, actually, ay 65 na ata sila. But some is pwede pa may 70 years old. So, ang number 2 is now with verifiable and substantial source of income, either from employment or business or freelance. Ate lang ako freelance kayo. Murang sa trend magkaroon daghan na kayo ang nag-freelance. Makita na mo sa mga pinaprocess na daghan ang ilang source of income from the like VA. Yes, number 1 sa VA. Daghan kayo inana. So, syempre kung mag-loan ka, nakita yung percentage income. So, hindi na pwede na mag-loan ka na wala mo kumikuan ka na income. So, syempre, sa bank na side, saan mo na mo mapa-approve ito, mapa-justify sa mga credit, kung wala tayong income 8%. Diba? So, kana siya, a source of income, so pwede siya sa employment, either local employed or ba siya, OFW, whether land-based or sea-based, like yung mga seaman, or nasa cruise ship. Pwede na siya business, basta na-apply documents. Kanang, for example, namin yung mga kliyente, like, may mo sila na, ma'am, ako business pero hindi naman registered, so hindi na mo lang siya process. So, kailangan natin business na documents na ma-present. Then, number 3 is the minimum income of 30,000 for employed and 40,000 for OFW and self-employed. So, kung siya, minimum income na ang tawag for the locally employed is 20,000. Pero kani siya, na income is depende kung siya sa pilang i-loan ni client. So, for example, ang loan ni client is 6 million. Siyempre, dili kung kaya dyan niya ang 20,000 in income. So, dapat substantial niya ang income to cover the loan. So, minimum lang naman na siya na amount na kakagad ito, na requirement. So, number 4 is the no adverse findings on CMAP and NFIS conducted. Isa ba familiar din sa NFIS o CMAP? I think familiar mo kasi familiar siya kayo, pero yan na din siya. So, kani siya, pwede po yung parcel yung spill sa mga client. For example, like client na mag-dual sa inyo
na siya, pila na siya dito number one sa credit card. Cancel credit card. Okay lang na credit card, basta fully paid ang payment, okay siya. Kung nagdali siya yung cancel card, dito na tayo problema. Kaya automatic bibigline yun na siya. Kung gawas yun na siya sa checking ni banko na naa siya ikuan. Actually, across all banks na siya gina-check siya. Isa lang ang system ginasundan. So, makita na siya. So, for example, di naman siya totally decline, pero red flag na siya sa mukha na naa siya yung cancel card. But, what if may si client na, para kuha naman siya ka na, bayran naman na ako, like na ako certificate of full payment from the bank. So, okay pa na siya. Pwede pa na, mabinat pa naman na siya. Pwede pa na naman siya ma-process o ipa-approve. Balik pa. Justify lang naman, kani siya fully paid na siya na kuha na loan. O dapat si bank, na katong iyang katong na siya i-comment do, si issuing bank, mo-verify na siya. Ako mo-verify na ng mga documents na ginasabit ni client. So, ito siya. And then, other like mga courses, cases, and everything mo, gawas na siya nila. So, number 5 is the nationality. Muli siya ang number 5, 5th na qualification. So, syempre, palungan ko siya sa mga Filipinos. And then, foreigners of Filipino descent with dual citizenship must submit oath of allegiance, docs, or an expired Philippine passport. What is si client kay? Ano siya? OFW. Tapos, kuha na niya iyang citizenship dito sa Paas-Gawas. Gusto siya mag-loan dali o balay. Dili na siya pwede unless mag-present siya o oath of allegiance. Ang kanyang passport kay iba na American passport na siya. But na siya oath of allegiance. Mula na siya, oath na siya, document, na nito na sila dito sa kuan sa embassy na maragi kuan nila ilang pagka-Filipino maragi foreign goods, something na. So, pwede naman siya na ma-process. Kaysa mo, maragi Filipino magyapon na siya. Pero kung wala na rin siya in ato and then American na siya, hindi na siya ma-process. Kaya syempre, ang loan na qualification is purely for Filipinos lang naman. So, for example, pwede pa naman siya for example, anong kami second. Foreigners married to a Filipino spouse is a principal borrower with verifiable income, and foreigner spouse must have a valid alien certificate of registration or ACR. So, kanis siya, di ba naman tayo mga clients ko, like OFW, yan, nag-renew siya dito, foreigner. Pwede naman siya ma-process unless maghatag siya o kaning ACR, Alien Certificate of Registration, na permanent ang status. Dati kasi, medyo nag-strict man po si Karon. Actually, mandate na siya ng PSP. Dati, pwede rin yung makaprocess without the ACR na permanent status, karon kay na. So, katong mga client na gusto mag-apply, minyo sila with foreigner, kailangan yung maghatag ng spouse o ACR na permanent status. So, kaya pwede naman siya mag-go. And then, next po, please. So, the next is the standard requirement for approval. So, muna siya mga requirements for the approval na kapalagalan niya is yung qualifications ba ito para maka-apply for the loan. Number 1 is, of course, the loan application form. So, kani siyang loan application form must be signed by the AIF or attorney-in-fact. For those OFWs na nasa abroad, syempre kasabot may din sila makakuha, busy sila, pwede si AIF ang mag-fill out sa application form. Si AIF, mo na siya yung assigned na attorney-in-fact o yung SA dito sa Pilipinas. So, can be more relatively or close friend, pwede na siya. So, pwede naman na naman siya ihatag sa online or pwede ko rin kuha niya, diligent siya, gusto siya visit sa branch, pwede na tayo. So, number 2 is of course, the 2 valid IDs, government-issued IDs. Pwede na, mga yun yung 2 valid IDs each. So, single si client, 2 valid IDs siya. Kung meron siya, 2 valid IDs each for the spouses. If si client is OFW, kailangan din na mo ang passport. Regardless sa anong passport, pwede na ito siya. Acceptable na ito siya. Philippine passport ID. And then number 3 is for the siya mga Filipinos na minyo, syempre marriage contract, and then kung ano naman, single is the Senomar. Pero kung Senomar, kung ano siya, follow pa din lang siya pang process. Then ito follow na lang sa Senomar. Familiar pa Senomar na ba? Certificate of no record of marriage. So, just to verify na single to si client, kayo magkapunta
pangayuan na mo ko kay mahimo mo siyang post-approval requirement, then mo-declare si client na million na siya, dahil naman yung mga cases sa million na ito na siya balikayan. So, i-process na po na mo balik ang application. So, malakay siya. Whereas, gusto niya siya daan, kung niya po ang status sa iyang kanang civil status niya, mas maayon yung isuti ni client onset o sa isa para makabangan na mo siya o sa iyang buhaton. Dili kayo gusto na siya mag-defend sa finish line na po, so balik na po upuan sa sugod. So mas maayon kung upuan is kamo po as a broker, mga sa tawagan ni sellers, pwede niyo i-ask client na and then pwede mo mo ito sa mo para matabangan mo sa inyong pwede call the client, mga resolution. Ma'am, what if kung separated ang client mo? Kana, separated since kamalunod kita sa itong current karoon na wala tayo Divorce. 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 So, ang atong call anak is Marriage. mga yun yung contract, marriage contract na nakabutan na null and void. Para may annotation good from the PSA. PSA na siya nakakonsact pa na siya nakapi, tapos yung nakabutan sa kilid mo rin. Kani siya, medyo madugulan na siya kay agi pang muna nilang RTC. So, Dili sa formal nga nag-concept Oo, ka, wala yung mga wala papers yung lang ano. ka ng... kailangan yun na kayo magka-problema. Kaya siyempre kung i-declare na siya single, gawas pa na siya dito na minyo siya. Okay, wait, sino mga, hindi kasi Whereas kung gipaano yung niya paanan, gawas pa na siya sa Senomar na formality of marriage. Oh, yes. So, regardless kung sa'yo mong i-present, like marriage contract or Senomar, na ano to ang validity of marriage. No, wala So, may divorce, may annulment. kaya Shipper. Different na Process na. Hindi lang palit. Kaya requirement na siya before the release. Kailangan yung kamakuan. So, ganun yung kliyente na ikuha na lang ninyo, i-amin yung ninyo. Legal. Legal. Wala ko na pala sa story. Namin ng cases na nanataghan dito na naghatag silang marriage contract na kung ano, null and void ang ilang ang so, more mahita more, cancel ang ilang marriage kay more null na siya. Okay, dapat Dahil na- siya sa divorce. Ang divorce, i-recognize manggol na ikasal ka. Whereas sa annulment, wala ka lang sa something. How about ongoing na annulment na? Kana is, dili pa po naman siya kayo. Kailangan na mo ang PSA manggol na copy. Katong migawas na yun ang karang manggol ka ng birth cert, di ba mamaya na Senomar, di ka na manggol siya sa PSA, kanang Philippine Statistics. Sa pa manggol siya para security paper, kailangan yun dito. Kay mura from the RTC, kung makuha na siya, ipasa pa man nila sa kanang marag local take or sa PSA before. Kailangan ko ng PSA na ka. So, before na ko siya makakuha. Separated sila in good terms, compare mo lang ang husband. Okay lang po. Inyo na lang kuhan ninyo ang client na para din siya na bako, pwede mo ba istorya yung mga kuhan na para din sa kuhan ko. Kasi anak, kinain anak, para kanina unit is para sa anak. Diba? Pero siguro ko nagpikas na kuhan aside. Then, kuhan na lang. Kaya since sa ang law manggod, ang real estate is conjugal dito siya ng property kumukuha ka. So, naagi mo siya as spouses mo na siya magawas mo sa title. So, Ang iyang partner is surprise kami yan. sa the surprise. Hi, surprise! Dito na siya ma-surprise sa kanang buwan. Kasi dito, hindi nga niya na-marriage siya. Ang mga dito sa ikuan, kaya mo ito. Ma-surprise na siya pag nagpapag na, pag-loan signing na, siya sa loan signing. Pero ang dapat sila. So, ayan, mo siya surprise. Oh, so, kanang medyo sa conclusion B na dagat pinaka-cases din sa mga sa Philippines. Ay ma'am, what if they kung ang client ma'am is live-in lang sila, o dili sila kasal? Pero dili siya kasado. Oh, dili sila, both sila. Okay lang. Basta makapresent siya o kaan. Single lang, single lang yung i-present si Nomar Ang na. Senomar lang. Pero kung for example, gusto nila silahan duwag yun ang magkuha. Dapat both sides, single sila. I-co-owner siya. 50-50 mo na siya. Okay na siya.
regardless na sa any kuan, relative ba sila or what, basta appear siya sa title, both single, okay na. So, parang 50-50 ang makita nila. So, wala tayong problema. Naman yung mga inanak eh, usually kayo mga kuya pag ito, wala pa mag-kuan, magkasal, yung magkuha na lang ng balay. Naman sila yung mga kuan, magkuha na nito, magkuha na silang balay, then both sila single, ma-process na ito na mo, then kuha na sila sa title, magawasan na, for example, Juan de la Cruz single, then Maria single. So, ano siya. So, both sila daw na sa title. Then, basta kay ilalagay sure na di sila mag-away or magbulag. Kung kailangan may business sila magbulag. Kaso ng balay. Dahil, kuhaan pa sila, na, medyo, kuhaan kayo siya sir kay, ang isa kay nanan sa kuhaan, sa gawas, pili mag-communicate kami ang yun ang kuhaan. Ako na ng balay. O yun, ano, sumurad. Pero kay nakulipay na naman ako to, so gihatan na ako ng mga title sa ilang ha. Sila na baka na baguan at ako, mag-discuss sa ulit ang baguan at ako, mag-dispose. Pero halimbawa mamabog, kanina, kung may siya, no, kanang tinuod man yun. Naikabit niya, willing ang asawa ni Pirma, unsa may kuwan na, Na ay? kabit niyang asawa, willing mo siya. Isa pala ng loan, sir. Ang lalaki, Ang lalaki. Oo. Tapos, pero ang nasa loan, kay Kuan, Ang kabit. hindi siya pwede. Kaya dapat lang nakatungkol. Isa man legal, kaya may conversion siya. Pero ang asawa, willing siyang Pirma, ano ba nga po case? Wala na may kuha na sir. Basta sa mo, ang nipirma ko, isa itong legal. Oo. Oo, regardless kung asa niya iyakan, di ba sa iyakang kapit or sa iyakang mga asa. Oo. Basta sa mo, ang standard, kung isa itong nasa ko, kung isa ito nasa Document. document, mag-asawa mo, mag-prepare ka. Ano siya? Okay. Sana. Sana, di ba? Balay-balayan. Ah. Pirma ng asawa pa rin. Tapos sabi, Uy, kayo pa daw, di ba? Ganito ang buwan. Oo. Sabi na yung anak. Sige, next time. Tira. So, for the muna na ako ang algorithm, so moving on tayo sa credit requirements. Muna siya ang mga requirements for the locally employed na clients. So, locally employed ka nandito na sa Pilipinas na employed. Local. So, number one is the certificate of employment with compensation, contract of employment, 3 months na basic. So, for example, si client, kailangan siya ang iyang source of income kay employed siya. Pangayon naman siya certificate of employment. Then, mas maaari kung iyang COE, parang COE man ako pagkawagan na, kaya na siya compensation details na daan. Kay, better siya kasi sa payslip, kaya kung si payslip mo lang i-present, what if si client, kaya na siya mga deductions dito, na siya mga salary load. So, mas kuhaan siya, mas gamay kung ako na income. Okay. Siyempre, ako yung matag-compute ang iyang mga deductions dito sa payslip. Whereas, kung iyang i-present kay COE with compensation na daan, then latest siya, pwede na hindi mag-present o payslips. So, inana na lang, pwede ba na nila i-request sa ilang employer na kung pwede, mag-ayos silang request silang COE na naanay compensation daan. Like, kung naka-step paano ito, naka-stipulate ang ilayan ng income or ang annual ng income o mga bonuses na ma-receive. Then, photocopy of BIR 2316 for the employee, 2316 ang mga need. Mura na siya ITR kumbaga sa kanang kuan sa business. Sa employee, 2316 na siya. So, si employer magkakalaan niya. Actually, for 3 million below, hindi ko na-require. Pero, since PSP requirement mag 3 million and up ng mga loanable amount, required yun yung 2316. So, number 3, for commission-based clients, income will be considered as 50% only. So, tayo si client kahit ano siya, employed siya sa isang kumpanya. At the same time, nag-agree lang siya niya, actually mga commission na ginakuan, na ma-receive. Pwede naman ito siya i-add na kuan as additional niya na niya na income, pero 50% lang sa computation ng amount i-compute. Pero at least na, siya additional, pang dagdag ko, medyo tatapot ako yung loan, at least mo cover pa sa iyang balancing. So, for the next, for the OFW clients, same sa OFW clients, medyo sa iyo na siya, contract of employment
employed siya dito sa gawas na siya mga agency, nag-requirement na o ka ng POA, like murag ka na, murag overseas na employment certificate, maghatag ka na, pwede ka nang i-submit or katong contract of employment, o si client usually, naagi na siya dito, nakaputang na rin ito, kailangan mga income na ng gold. So, dili na may mag-require basics, ana. Kato na lang contract. Kaya nakabutang naman dito, pila siya kabulan mag-stay, pila siya duration niya, iya mga mga pay. And then, number 2 is the attorney in fact, preferably spouse or blood related. So, attorney in fact, is wala siya ang katong i-appoint ni OFW. Since dahil sila dito, based sila sa gawas, dapat na sila i-appoint na relative, baka ha, or kaya ng asawa na binibili sa Pilipinas, pwede ka ito i-appoint na AIF to transact with the bank. So, mag-require niya na at the same time of special power of attorney. Ang special power of attorney kay ano na siya, document na siya. So, moto siya ang document na authorizing the attorney in fact na to transact in behalf sa iya. So, kada siya ng format, is pwede na mo siya kay sa pwede po ang wala format. Dapat may amount na format, box format. Ang SPA po can be done locally, notarized locally or consularized. So sa locally, for example, si client ninyo nagkuhan sila duha is both OFW. And then, napa sila dali pagkuha sa inyo sa balay, pag-serve at everything. Pag may balay na ninyo na OFW na sila duha, pasayo na ninyo siya o SPA daan. Kaya para notaryo. Para wala naman problema, once financing na siya, kaya requirement na siya. Kaya kung dili ka nila sila kasay, mag-require o consularized na SPA. So, kanang consularized is medyo mahasol na sila kaya dito kay wato na sila sa embassy, magpa-consularize sa document. So, ilan na ipa-authenticate dito sa consulate. Yes, ma'am. How about Musliman? Kung siman mo na, mas maayon na pag siman gani, dapat usahin nila sila SPA daan. Kay, medyo gusto nila sila ito, kay wala din na sila tutungkog, kaya grabe sa kasalaw. So, kung wala sila SPA, matangkong ni, hindi ka, proceed sa law, hindi ko na-sign sa documents. So, prefer din yung sistema na pag-relate. Not necessarily, mas maayon kung naa siya, SPA na. Natulang document na notaryo daan. Kaya para diretso-diretso na i-cover mo kung mag-load, then magpasign na ta. Kung magpasign mo kung ma'am, dapat mag-require mo with SPA. Kaya, syempre, dapat katumusan is authorized ko siya na client yun. So, pag si client, kung siya ka ng seaman, pasayo na naman siya dapat sa SPA. Kaya magpaproblema ka na. May mga cases na ilangan na wala SPA si client. So, ang gibuhat is ni papa at ako siya yun para magpakuan sa SPA. So medyo lisod siya sa kuha sa part niya, di ba? Kaya magkuhan pa man siya. Pag siman, kaya kasayo na lang nagdaan ng yung kliyente. Or kung bumaba siya, 7 months, 6 months na sila, no? Once bumaba sila, kasayo na lang before sila mag-part balik. Sakay. So, yan na siya. Ma'am, additional ma'am, kanang sa attorney in fact ma'am ba, di ba nakutan niya spouse or blood related? What if ma'am, kung ang client ma'am is wala siya relative din, di ba, doon sa tag ng property niya, taga Luzon siya, so wala siya ikuha din, yang mo ang attorney in fact niya ma'am, ang agent na lang, pwede ba or dili? Actually, pwede siya, pero preferably ang ano siya, spouse or koan. Basta kay dili, kay siya na mula sign, pero ang sa title na mula lang ka, niya ko, ng spouses, ang gano'n ang katong koan. Basta kay ano na sila, in good terms or pwede naman siya, try naman hindi na cases. So pwede ang agent na lang yung palihokon kung wala sila. Basta trusted niya. Apostille is that, that's the question. So, ang katong SPA can be consularized, executed abroad, or apostille. So, karon lang good kay natin ginataw, namo yung mga wala, ito kay si client kay na siya sa US. Tapos ako kay US no. And then ang mga embassy is limited, ang consulate is limited lang
So natin kinatawag karon na kanang apostille na certificate. Pwede pwede naman na siya tawagon. Ang ginabuhat na ng client is, hindi na siya makatuong embassy or consular office. Maduol na siya dito ka ng locally na kanang judge or lawyer, pagkatayo niya dito ang document, and then after that, ipa-authenticate na niya siya dito sa kanang Department of State. Depende siya actually sa cases kung asa siya na country. Kaya kung sa US siya, Department of State at ang kuha na ng final. Yan, na siya certificate sa atubangan na apostille, na mga kuha. So, either siya, pwede na ito siya i-authenticate sa consular. Tawatan na ito na mo tayo. Yan, padala tayo niya rin so, kanan na yung mga countries na dili mo to siya, kanang murag, apostille is murag, magula siya kay na murag group of our countries na kuhaan sila dito, kanang recognize. So, na yung mga uban ng countries dili recognize. So, ikuha lang na, pero mostly mo based sa mga kanang countries na, kuha naman ko sila. Like Japan, doon na sila, naka-China, may kukuha sa Japan. So, US usually kay regional, yung kanang kuhaan, Australia, na. So, and then for the locally notarized na SPA, mag-require po niyo entry exit stamps. So, kung siya actually for the locally notarized SPA kay pangayunin lang po siya just to validate na ang katong SPA ay ang kuhaan, nag-sign si client na notaryo siya, dapat si client. Okay, for example, si client kay notaryo siya, sign siya sa document sa SPA, nilarga na siya, then wala pa na notaryo ang document. Hindi naman na siya tawagon. Kaya mga yun namin exit stamp. Amo mo na siya tatawag dito kung kung saan uli na ko si client. What if ang date dito sa itong notaryo kay nakahawa na siya, o date na nakahawa na siya. So ngayong null ang document, di siya valid. Kay ang rationale ana kay notaryo din siya, wala na siya kasi manisikuan na yung firma, di ba? So, better pag nagkuha na gani, once mag-sign si client, na ako siya din, yun na siya ipanatayo. Kay, moto ko, kayo na siya exit stamp. Karoon, kay pala digital naman good, so wala na kayo tatak, diba, kanang mga nag-travel, kung di na siya tatak, ang kuha na siya, kanang send na sa inyong sa immigration record. Or katong QR code, doon, diba, mga nag-igo, before na mulaya sa Pilipinas, paano siya, nana siya yung QR code, pwede takatuan niya yung percent. So, ano siya for the OFW clients, and then, kali sa self-employed. So, self-employed clients, natuloy may mga business or mga freelance. Hindi mga sulod ang mga freelance. So, number one is a photocopy of Certificate of Business Registration, STC, DTI, of business permit, syempre, kanisya, kung may business si client, dahil siya ka ng water refilling na station, o yung declare na income, dapat mag-present siya. Number one is a DTI, which is dapat valid pa na siya. Number two is a business permit. So, business permit, yearly man na siya, di ba, ginawaan, regular review. So, dapat valid pa na siya. And then, number two is a photocopy of latest ITR and audited records. So, mga yung is business siya, kailangan ko na buo ka ng income basis. So, dito yung magpaka sa ITR. Narawalan mo na dito kung pila declare income. So, dito sa ITR, syempre, latest po. So, for example, karoon, 2025, Umanang filing last April. So, ang iyan is-send sa mga dapat is 2024 na ITR nila. So, kung comparative na pwede siya 2024. And then, another income na basehan is ang bank statement na yung ihatag. So, syempre, pag na-business, diba, naman yun siya yung mga bangko, kaya tumanay sa pagsulong nila ako, at sa ako na naman siya. Or anything, pwede na nila i-submit ito. Can be ang bank is under that client mismo or sa business. Pwede na siya acceptable. Then, mag-submit lang muna sila authorization letter para makakandak ni sa bank. Makakandak mo yan ang bank checking. And then, number 4, para siya sa kanang tayo yung kliyente kay corporation. So, kanilang mga
yun, articles of incorporation, bylaws, and latest general info sheet. So, actually, kabalo naman na sila para mga kuan ka na corporation sila or for example, ang client is ano siya? Kato, kanang mga need, like articles of incorporation, ano lang na silang sa uhan. And then, more than actually for the self-employed. Pero for the self-employed, just take note na medyo madugay siya ang processing compare sa mga locally na mga employed kay dagan ko siya checking mga to labi na ang kuan ng business kay ocular visit yun na siya, tanawin din ito sa CI. Kung operating na, operating pa ba siya, tanawin na siya dito. And then, as well as the bank statement sa iyang ihatag mo, wala siya i-check one by one, ng mga per bank. So, kato siya. And then, next one, so money, for example, muna to siya no, mga requirements naman to siya, then process na naman siya, then na-approve na si client, then no signing ta, and then ano may mga post-approval na requirements prior to loan release or mabuong account. So, number one is the original Salamar. As just to reiterate, kung ako ingon kanina na pwede to follow ko sa Salamar. Basta declare si client single din siya. So, number two, AC after permanent status. Muna ito siya katong sa mga foreigners with na married Filipino spouse. Number three is the mode of payment. So, mode of payment, syempre si client kay mag-open mo na siya account. Kay ito man niya i-kuan, sulod ang iyang mga payments. Actually, nanami karon ka na post-dated checks. So, pwede siya post-dated checks. Either opening mo account kung sa'yo gusto or baan. Pero better siya actually kung mag-open siya account. Kaya para online na lang. Pero syempre naman yung mga traditional na mga clients like conventional na gusto nyo nila mga check kaya gusto nila mga pwede na po siya. Acceptable na po siya. Number four is the required insurance of improvement and MRI. So kung natin mag-loan si client, kailangan monthly amortization na siya ginabayaran on top of the kuan nila, ang regular na monthly amortization. Pinunod ka yung insurance says is wala na siya ilabot sa kanyang interest. So MRI is the required insurance. So MRI, mortgage redemption insurance, kuan na siya, si client na siya na insure na to just in case na ipuso na siya sa ginagawa or kuan. Wala na siya bayaran ang years or karang kuan na binulan. Umayad na sa insurance company, ang insurance na si Insular Life. So, ang takay ka na nag-loan is ang asawa. And then, syempre isa lang ka naman pwede insured. Dapat preferable yung principal para work. Pero sa mga cases kung kung isa itong nakupit ka mo, ito ang mag-insure. So, either lang of the two. Kung isa itong mas nakuha ka mag-i-insure. Then, isa ka insurance daw, car insurance. So, based na sa price value sa balay, dito na siya po ng computation na so, tapos sayang monthly, bayaran niya ang MRI o split na siya sa katong installment na siya. So, dili kayo na siya kay client na bayan. Kaya dito mo siya pag-annual yung kinakulay ko, kina-on-top siya sa monthly amortization. And then, next po. Muna na tayo, guys. So, salamat. Nabang may mga questions? Fire insurance at Yes po. Duration dito siya sa long term. Yearly na siya gina-renew. Pero ang ganun pong MRI, based na siya sa OV, o sa standing balance sa cliente. So, nagkabay niya ang mga standing balance. Nagkabay po ang bayaran niya na premium. So, all siya ang insurances. And then, for the car insurance side, dilapit na din na-cover ng car based sa mga policy kay, for example, na earthquake, damage due to earthquake, pwede din ngayon makaka-claim si client. Basta kayo mo report na yun siya sa mga na damage due to earthquake, kaya ako mag-inspect. Kaya muna nalang ko siya yung time. Kaya kung wala pa siya, or di na siya dawag doon. So, gano'n siya.
is, hindi ko makatagod ka na range na ako pa rin mga tatay. Based mo sa mga policy na based, kung siya, based siya sa credit score ni client. So, sa pag-iwan ni client na kadali na yung credit scoring ni client, individual din na siya, dito may mag-pay. For example, si client case, ayun na siya, credit score na siya, ginakumpute na siya sa mga credit bureau. Kung tinatanaw na niya kung maayo ba na siya payment sa mga loan and everything, kung maayo siya bukuan, wapong yung score, wapong siya mong rate. So, for as low as 6.5, pwede makakag. Then, up to 8. Kung medyo, ano kayo si client, may 7.5, 56, 8.13, 6.25, gana ang rate talaga. So, kung namin ka na ako ang account, ako lang sa kapit 1, bawas sa kapit 2 ang payang score. Then, makatawag na nimo, kaya sa tawag na ni, yung interest rate ko. Kaya kasi client, okay na everything. Sige, anyone? Okay, mga questions? Kita ko. Union Bank na ba ang mananay mo ka ng system na Sa Union Bank lang po. Actually, ako lang subsidiary ako ng CCTV. CCTV sa Tadiri Building sa Kuya de Leon. Separate po siya lang ng murag entity. So, sa Union Bank siya kaya ito ang system ang doon. So, for the one time, before ko alam mo kung sulti, ang amo ang incentive dahil kay 1% siya. Tax rate. So, kung may endorse ako ng application, ang mamang yata na incentive sa nag-refer is 1%. So, 1% na siya sa katong na-book na account. So, for example, na-book na ito na account is 1 million. So, na si referrer, kaya na siya 10,000. So, pwede na siya ang auto payments, pwede siya i-inatay sa, kung na siya yung ibang account, pwede ito niya i-nominate, or pwede po siya, okay